Sa Mateo 28, ang turo ni Jesus sa atin, sa ating paggawa ng alagad, hindi dapat mga theory lang, hindi dapat mga information lang ang ituro natin sa kanila. Sabi ni Jesus, turuan ninyo silang sumunod sa aking mga kautusan. Kailangan practical ito. Kailangan turuan natin sila kung paano i-apply ang mga turo, hindi lang magbigay ng mga doktrina. Sa aking pagmimisyon, may isang lugar, ang pinakaunang lugar kung saan kami nagmission. Ngayon, mahigit 30 taon na alam nila ang katotohanan. Pero isang araw, may maraming nakasakay sa sasakyan namin, sa sasakyan ng mission. At napansin ko sa pagpasok namin sa sitio, pupunta sa sitio, dumalaw ako doon sa kanila, ay biglang parang tumagilid yung truck pa kanan. Tumingin ako sa likod, sabi ko, anong problema, anong dahilan? Tumingin ako sa likod, lahat ng mga tao sa kaliwa ay lumipad doon sa kanan. Patong-patong na sila doon sa kanan, umiiwas talaga sila sa kaliwa. Tinanong ko rin ang kasama ko dito sa tabi ko, sabi ko, anong problema, anong nangyari? Ang sagot niya, huwag tumigil, tuloy. Ay, hindi anong ginawa ko, lalong tumigil ako. At talagang inalam ko kung anong problema. Yun pala ay may may isang tao sa kanilang sitio na namatay, at nilibing nila dito sa kaliwang parte ng daan sa lugar na yon. Nung nalaman ko yon, sa simula medyo nalungkot ako. Kasi magte-30 taon na at hanggang ngayon, natatakot pa rin sila sa mga patay. Kaya tinigil ko yung truck at tinanong ko sila, saan ang mga patay? Ay doon lang sa libingan. Meron bang espiritu or ghost na gala-gala at nananakot ng tao? Sabi nila, wala. Wala na talaga yung tao pagpatay na. Sabi ko, kung meron kayong nakitang mga anino o kung meron kayong narinig na mga umuuni doon sa tapat ng libingan, ano yon? Sabi nila, mga demonyo yon, hindi yun yung patay. Sabi ko, dapat ba tayong matakot sa demonyo? Sabi nila, hindi, kasi tawag lang tayo kay Jesus at ingatan niya tayo. So ibig sabihin, alam nila ang theory, alam nila ang doktrina, alam nila sa yung information. Pero natatakot pa rin sila sa actual at hindi nila maharap yung libingan. Kaya sabi ko, hindi pala sapat ang information lang. Kaya binukas ko yung pintuan, umikot ako dun sa kabila sa kasama ko at hinawakan ko ang kanyang kamay. Sabi ko, kailangan puntahan natin yung libingan. Sabi niya, ayaw ko, takot ako. Sabi ko, kailangan. Kung totoong wala nang tao doon, kung totoong walang natitirang kaluluwa o espiritu na gumagala, wala kang ikakatakot doon. Ganon, tinuturo ko siya at unti-unti, hindi ko naman pinilit, pero unti-unti hinila ko siya doon. Sa kanyang pagpunta, medyo paganyan siya. Talagang takot talaga siya sa libingan. Pero alam niya na kailangan niya idaig ang kanyang takot. Kaya sumunod din siya. Hanggang sa talagang sa libingan, ganon na talaga. Takot na takot talaga siya doon sa libingan. Pero alam niyo mga kapatid, nung hinawakan niya na ang libingan, biglang tawa. Malakas talagang kanyang tawa at parang relief. Nawala bigla ang kanyang takot. Na-realize niya na hindi nga siya kinagat ng masamang espiritu o ng kaluluwa ng taong patay. Na-realize niya na totoo ang information, yung dating mga doktrina na alam niya dito, ngayon naging karanasan niya. Nawala ang kanyang takot. Yung gabi na yon, doon ako sa bahay namin, narinig ko, ikot siya sa buong sitio, bawat bahay ay pinuntahan niya. At ang bawat bahay ay tinuruan niya na hindi nga pala tayo kailangan matakot. Totoo nga talaga yung tinuturo ng Biblia na wala na talagang tao doon, wala nang dapat ikakatakot doon sa libingan, mga ganun. Ngayon, lumipat mula sa utak hanggang sa kanyang puso. Ibig sabihin dati ay information at doktrina lang, ngayon ay practical na karanasan niya. Napaka-importante mga kapatid sa ating pagtuturo sa mga tao. Hindi lang pangmabilisan na magbuhos lang ng information, hindi lang pangmabilisan na idoktrinahan natin sila, kundi kailangan ng process of discipleship. Ang discipleship ay hindi biglaan at hindi information ang discipleship. Minsan isip natin na basta umatin ng Bible study, basta umatin ng simbahan, yun ang discipleship. Mga kapatid, hindi. Ang discipleship ay ang proseso ng pagtutulong sa kanila, i-train sila para practical alam nila kung paano gawin ang mga information ng mga turo. Sabi nga ni Jesus, turuan ninyo silang sumunod sa aking mga utos. Kaya mga kapatid, sa ating pagmimisyon, gawin natin ang totoong discipleship, ang practical na application ng mga katotohanan sa Biblia. Natouch po ba kayo sa kwento na ito? Narinig niyo po ba ang tawag ng Panginoon na maging isang missionary rin sa mga unreached? Kung ganun, i-contact niyo po kami
sa number na nasa screen or hanapin niyo kami sa Messenger. O baka ang tawag ng Panginoon sa iyo ay hindi sa mga kabundukan, sa mga malalayong lugar, pero nais niyo pa rin suportahan ang gawain ng Panginoon through PFM. Pwede po kayo mag-support through your local church or sa GCash at ang number ay nasa screen. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta sa gawain ng Panginoon through PFM.